Ayan. Good morning once again. Ako po si Miss Jenny Basanes, one of the financial educator IMG Hong Kong. Ano po ba ang dapat nating gawin sa oras na ito is yung ibigay natin yung isang oras lang po ha, para po matutunan natin paano po ang tama. Pero bago po tayo magsimula, manalangin muna tayo para yung blessings ni Lord nasa atin at yung pakikinig natin, nakakonsentrate po tayo. Amen po ba? Ayan. The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich other. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will be bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Ayan, 'di ba? Ang ganda ng simula natin. Kasi ibig sabihin po, ito yung pag-aaral na para mailagay natin sa ating puso't isipan na punong-puno po tayo ng blessings na galing sa Kanya. Welcome po to our free membership orientation. Ang team po natin ay Armas Team. Then, ang nais po ni IMG, layunin niya sa bawat isa po sa atin, makamit natin ang 30 million by 2030. Yan po ang campaign, yung financial literacy na yan. Ayon po sa sabi niya po dito, financial education isn't an option. Totoo po yan. Bakit po? Kasi it's a necessity, ang ibig sabihin. IMG, where innovation meets inspiration. Ano po ang ibig sabihin ng innovation na yan? Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng innovation ay pagbabago? Ngunit tatanungin ko po kayo, gusto niyo po ba ng pagbabago sa buhay niyo? Ayan, kung yes ang sagot ng bawat isa, halimbawa po, isa tayong spender sa ngayon, babaguhin niya tayo. Makikinig lamang po tayo para maging isang saver soon. Tama po ba yon? Pero may mga inspiration ng buhay. Isa na rin po dyan, hindi nawawala ang mga problema. Tama po? Mga challenging ng future natin. Ayan po. So, dito po kay IMG, bali may 4 major areas lamang po na challenging ng buhay natin. Ang sabi niya po sa number 1, uncertain labor market. Ano po ba ang ibig sabihin ng uncertain labor market na yan? Alam niyo po ba na kung hindi po tayo natuto sa tamang pag-iipon, ang mangyayari po, paano po kung halimbawa, isa tayo sa mawawalan ng trabaho? Paano ang buhay natin in future? Diba? Bakit? Kasi po automation and powerful software ang ibig sabihin. Replacement. Ano kaya yung papalit sa atin? Siguro naman hindi lingid sa inyo na ang isang machine, kapalit niyan, 10 katao ang mawawalan ng trabaho. Tama po ba? Kasi isa na lang ang magmamanage ng isang machine na yon. Tama? Yan yung sinasabi dyan. Uncertain labor market. Number 2, law of savings and high debt. Ayan, totoo po ba yan? Kunting ipon, baon sa utang. Tayo po ba yun? Alam niyo po ba na ang dapat lang nating gagawin dyan, inaaral po yan. Para makasurvive tayo at age of 65 above, dapat ang gagawin natin, ibibigay natin ang tamang panahon, oras, para aralin po natin ang tamang pag-iipon. Yun lamang po ang nais niyan. Gusto niyo po ba na kumita ng ang pera mismo, siya ang magtrabaho para sa atin? Or gusto niyo po na panghabang buhay, na hanggat malakas kayo, kayo yung magtrabaho?
Alin po sa dalawa ang gusto nyo? Nasa inyo yung pagpipili. Kasi nga, sabi ko nga po, dito, may freedom of choice po tayo. Pero, totoo po yun. Pera mismo pwedeng magtrabaho sa inyo. At pwede rin ninyong mapagtagumpayan at magkaroon po ng tamang pag-iipon. At mawawala ang inyong utang. Totoo yan. Nasa pagmamanage lamang po ng money management natin. Later, may ipapaliwanag po yung about dyan. Okay? Number 3, the high cost of education. Ano po ba ito? Sa palagay nyo, di ba ito yung pinaka-importante na responsibilidad ng isang magulang? Tama po ba? Yung mapag-aral niya ang kanyang anak. Kaya dapat pinagplaplanuhan ng isang magulang yan. Pinaghahandaan na yan para hindi po darating ang panahon, masasaktan natin sila. Diba, no? Number 4, increasing cost of living. Diba, no? Yung bilihin, pataas ng pataas. Hindi lang po yearly ang 1% na tumataas ang inflation. Diba? Lalong-lalo sa ngayon. Kaya dapat, aalamin natin, ma-overcome natin yan sa pamamagitan po ng tamang pag-aaral. Dapat po, kapag dumarating ang emergency ng buhay ng isang tao, huwag kayong tatakbo kay utang. Alam niyo kung bakit? Yan po ay makapaglulugmok sa inyo at makakapagbaon sa inyo na panghabang buhay na unwealthy po kayo. Kaya dapat ang gagawin natin, aaralin natin siya. At least 3 to 6 months, naipon na po yon yung pang-emergency na yan. Para kahit papano po, pag dumating ang repair, illness, or tuition fee, hindi po tayo naguguluhan sa buhay. Di ba mas masarap po na ang buhay natin pagdating ng future ay wealthy tayo, tama? Living in one of the wealthiest country in the world like US, tama po? Kasi yan po ang pinaka na bansa, di ba? Pero marami po talaga na mga tao na kahit nagtrabaho ng ilang dekada, nagre-retire sila ng poor. Bakit? Ano yung nakalimutan nila? Mahalin ang kanilang sarili. Alam niyo po ba na ang tamang pagmamahal sa sarili ay dapat nag-iipon ka para sa future ninyo. Diba, no? Tatanungin ko po kayo, mahal niyo po ba ang sarili ninyo? Kasi kung yes, dapat kontrolado po ninyo ang buhay natin. Ayan, sabi niya po dito, huwag kayong aasa sa ibang tao. Ang future nyo ay nakasalalay sa ating mga kamay. Diba, no? Nag-make money na tayo actually. Kasi kung may sahod ka po, kahit kunting halaga po yan, sahod po ang tawag dyan, income pa rin, active income po yun. Okay? Ano po yung unang naiisip natin kapag nagkakaroon tayo ng sahod? Yung sa inyong isipan sa ngayon, ano yung unang-unang dapat nyong gawin? Sige nga, 'di ba sa mga mindset natin, ang iniisip natin, wow, bibilihin ko yung gustong-gusto ko bukas. 'Di ba, no? Yan kasi tayo. Pero actually, ang totoo at tama pong pagmamanage, dapat nagsisave muna tayo. Inuuna nating nag-iipon. Tapos, saka tayo bibili ng nais natin sa buhay. Then, dapat yung naipon natin, magkaroon yan ng accumulation. Alam nyo yung ibig sabihin, may tubo siya. Kumikita siya. Nagkakaroon po siya ng dagdag. Hindi lamang po yung ipon na nilagay mo lang kay alkansyang baboy. Diba? Hindi naman po yun madodoble, di ba po? Pero dapat, ang gagawin mo rin, pag nagsisave po tayo at nagkaroon ng accumulation, tutunan mo naman na proteksyonan ang perang pinaghirapan mo. Kasi yun ang nararapat na pag-aaralan natin. At maging manager ka dapat ng pera mo. Alam nyo kung bakit? Kasi ang pera, pwede yan na magtrabaho para sa atin. Totoo po yan. At dito kay IMG, itinuturo at ginaguide po ang bawat isa sa atin sa pag-build up strong ng financial foundation natin sa tamang pamamaraan. Alam nyo po ba kung ano ang dapat nating unahin? Dito po sa baba,
Wag po sa bubong. 'Di ba wala namang bahay na nagpapatayo na inuuna ang bubong, 'di ba po? Ganon din po ang ating pang-financial. Ayan po, dapat may proper protection on life, health, and disability. Alam nyo, kung mayroon po tayo nito, eto yung tamang pagmamahal sa sarili natin. Pero may sinusundan po tayo na abundance formula. Ano ang ibig sabihin nun? Yung 100% ng make money mo, yung sahod mo, ikaltas mo po kaagad ang 10% para po yun sa tithes. Di ba nasa Bible po yun? Ang sabi niya, yung 10% ng kinita mo, ibalik mo sa akin para po siksik-liglig ang ibabalik ko sa'yo. Diba? Yun ang sabi niya. So, isusunod mo naman dahil mahal mo ang sarili mo, pay yourself first. Sacrifice now and enjoy later ka dapat. Anong gagawin mo? Kumuha ka ng proper protection on life, healthcare protection mo. Para po, pag dumating si disability, may mag-aalaga sa inyo. Magkano po yun dapat? 20% of your income. Okay? Yung salary nyo, 20% po nun para sa sarili mo dahil mahal mo. And then, yung the rest na 70%, para na po yun sa gastusin ng pangkalahatan. O di ba mas masaya ang buhay? Gusto natin na maging wealthy tayo, sundan natin ng tama ang pundasyon na ito. Tapos, i-manage po natin ang managed debt na sinasabi. Dapat yung utang natin, mawawala yan. Sa paanong paraan mo gagawin? I-reduce mo lang po ang liability. Alamin mo, ano ba ang maraming nabibili mo? Needs ba or wants? Alam niyo po yon, yung mga luho, baka kasi marami pa kaysa pangangailangan natin. So, ang mangyayari po, kapag nagawa natin ang elimination na yon, marireduce natin yan, makakabayad tayo sa utang. Lalong-lalo po yung may malaking interest. Tama po ba? Di ba mas magandang pundasyon ang ganito? And then, isunod nyo po yung sinabi ko po kanina na at least 3 to 6 months ng salary ng bawat isa nakaipon po kay emergency. Bakit po? Para ito po yung pundo na kapag dumating man ang kagaya ng COVID-19 or pandemic or mga crisis ng buhay natin or mawalan tayo ng trabaho, at least may makakapag-protect sa atin para po makasurvive ka in a few months, right? Tama, di ba? Maganda yung ganun. And then, dito naman, tutunan natin anong klaseng pagsisavings and investment ang dapat nating sasalihan. Kasi po, may mga investment na nakapagbibigay sa atin ng mali. Ano po yun? May good at saka bad na naibibigay sa atin. Bakit? Kung ang investment mo na binili mo, inutang mo lamang siya para lang magkaroon ka ng investment na yon. Sa palagay niyo po ba, tamang investment yon? Di ba mali rin? Kaya dapat ang investment, nasa bubong yan, dahil kumbaga, kung ano lang po yung natitira sa sahod mo, saka ka mag-invest kasi additional po ang ibig sabihin yan. Okay? Ayan. So, para po magiging wealthy lifestyle ang isang tao, i-build up mo ng tama ang inyong financial foundation. Ayan. So, dapat makikisabay po tayo sa era of informed consumer na to. Diba sa ngayon, makabagong teknolohiya na. So, anong gagawin mo? Do it yourself. Huwag kang umasa sa ibang tao. Tandaan nyo po, kung ikayo mismo ang nagsuself-booking sa lahat ng mga processing ng pangangailangan nyo sa buhay, makakatipid kayo. Tama po ba yon? Diba? Kagaya ng mga company yan. Bakit po sila nagbibigay ng better deals at rewards sa isang client or customer nila? Para po magkaroon sila ng magandang negosyo, right?
Di ba ganun ang mga company niyan? Nagbibigay sila ng money back or rewards points para kahit papano mas dadagsain ang kanilang company. Right? So, ganun din po kay IMG. Ang gagawin lamang po natin, mag-aaral po tayo. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, kung may natutunan po kayo, i-share nyo sa mga kaibigan nyo, kamag-anak. Kahit po kaaway natin, pwede po natin i-share ang mga narinig natin na ito. Kasi si IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Tama po ba, di ba? So kung gusto nyo po talaga na magkaroon nito, focus ang kailangan po ng bawat isa. Time para po matutunan natin paano siya i-manage kasi may mga benefited na binibigay si IMG sa atin. Ano-ano ang mga yon? Get educated in all aspect para matutunan mo ang personal finance mo. Ganon din, may mga access tayo dahil may mga affiliates siya, blue chips company ni IMG. Para kahit papano po, malalaman natin ang pang-financial na kaalaman, upgradable po tayo. So, pinakamaganda, kailangan a-attend tayo ng mga trainings. Libre na nga, di ba, yung trainings natin. Bakit hindi natin po ibigay para ma-support and manage natin ang perang pinaghirapan? Ganon din po, magkaroon tayo ng save money on various products and services. Ayan, di ba mas maganda yung ganon? Higit po lalo, kapag marunong ka na, ang mangyayari po yan, magkakaroon ka po ng earn commission. I-share mo kasi natuto ka na eh. So, ang gagawin mo ngayon, fast track para ma-share mo sa iba, learn ka muna. Okay? Alisin mo yung L ng learn. Di ba, earn? Kikita ka. So, dapat, ang gagawin ng bawat isa sa atin, mag-aral tayo. Mag-focus tayo. Alamin natin ang buhay ng isang tao. Sa paanong paraan? Para po itong isang mapa din. Di ba? Kapag po ang driver, mayroon siyang roadmap para makapunta siya sa kanyang pupuntahan. Di ba, no? Ganon din dapat tayo. Ang buhay natin, aalamin natin paano natin makamit ang wealthy lifestyle na yan. Sa paanong paraan mo dapat gawin? Alamin mo ang X-curve concept na sinasabi. Yung black line, dapat bababa yan. Sa paanong paraan? Yung law of decreasing responsibility, aalamin mo ano-ano ang mga responsibility ng buhay ng isang tao. Food, health, shelter, education, pati utang. Ilagay mo na po, responsibility natin yan. Paano po bababa yan? Isabay mo ang tamang pag-iipon. Yung sinabi ko po sa inyo kanina na 20% para po maipon ninyo kada buwan, yung green line, patataasin nyo, kada buwan ginagawa mo yan, makakamit mo po ang law of building wealth. Di ba maganda? At the same time, kung consistent ka na ginagawa mo talaga ito, mangyayari po yan, mati-taking care mo ang family mo, mati-taking care mo din ang sarili mo. Diba, no? So, sa paanong paraan ang sikreto? Alam nyo po ba, sa edad mo ngayon, younger you, ang tawag dyan. Magkano po ang target mo? Magkano po ang gusto mo na makamit at ma-achieve na halaga sa older you para protected ka? Okay? Or protected ang family natin? Kasi dito sa gitnang line na ito, may life, di ba? Sa life, may if, may dalawang tanong, may risk ng buhay ng tao. What if you die too soon? And what if you live too long? Alin sa dalawa ang gusto nyo? Di ba, no? Kung hindi kayo nag-ipon kada buwan, paano po ang buhay natin? Paano ang pamilya? Paano ang future mo? Alam nyo kung ano ang dapat lang nating sundan? The 10-20 rule. Dito kayo mag-calculate. Protected ang isang pamilya kung may 10 times
Ang ibig pong sabihin yan, 10 years na ipon mo. Okay? 10 years na pwede kang makasurvive, protected ang family mo. Paano po yung calculation? Monthly salary mo, yung total amount niya, like example, 20,000 times 12 kasi annual, di ba? So may 240,000 ka. I-times mo siya ng 10. 2.4 million, right? So kung may 2.4 million ng isang tao, protected na ang kanyang pamilya. So ganun dapat yung tatargetin nyo dito. Okay? Para po, kahit po dumating ang inflation ng buhay natin, yung cost of living na yun kanina, makakasurvive pa rin ang pamilya natin. Kasi nag-ipon ka ng 2.4 million. Ganon din po sa retirement mo. Ang calculation parehas lang din. Kaso nga lang, dinoble siya. 20 times na. Okay? So sa paano po natin aalamin yan? Tutunan nyo po ang alam ng mayaman na hindi natin alam. Sa paano po yon? Alam nila ang compound interest na sinasabi para yung pera mismo ang magtrabaho para sa kanila. Ang rules of 72, constant number po ito. Ginawa po yan ni Father Mathematician Albert Einstein, right? So, example, ito po is si age 29, nilagay niya ang pera niya sa 4%. So, ang sabi dito, money double in every 18 years, right? So, at age 65, tignan nyo. Okay? May 400,000 si age 65. Tanungin ko po kayo, sapat po ba ang 400,000 sa edad na to? Di ba hindi? Alam nyo kung bakit? Kasi po kung babalikan nyo ang protected na isang pamilya, butal lang ang mayroon si age 29 nung edad na siya ng 65, right? So dapat aalamin nyo, pera, magtrabaho ka naman sa akin. Sa paanong paraan? Ayan o, hanapin nyo ang vehicles na pwedeng mas mataas ang kikitain niya pagdating po ng older you. Okay? Yung retirement natin. Ayan, another illustration ulit. Tignan na lang po natin yung age 65. Nilagay niya po kasi sa 8%, may 1.6 million na siya. What if 12% mo nilagay yung pera? May 6.4 million. Come on. Diba no? Bakit si mayaman? Lalo pala siyang yumayaman. Kasi po, inaral niya. Pero tayo na mga nasa level lamang po na pamumuhay, tamad kasi tayo sa oras ng pag-aaral ng pang-financial na kaalaman. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang different lamang po dyan is yung oras natin. Ibigay natin na aralin paano pera ang magtrabaho para sa atin. Okay? Kasi milyones na pala ang nawawala sa atin nang hindi natin namamalayan. Tanong ko po sa inyo ngayon, saan po tayo nag-deposit ng ating pera? Alam nyo po ba na ang rules of 72, kahit sa ang bangko, ito po yung ginagamit nila. Umutang tayo, mag-deposit tayo, mag-save tayo, mag-invest tayo, kung saang percent natin nilagay, doble po yan ng rules of 72. Kaya dapat, ibigay natin ang panahon at oras para alamin. Okay? Ayan po. And then next, dapat po alam din natin anong klaseng savings and investment. O diba? Sabi ko nga po sa inyo sa pundasyon kanina, inaalam po yan at inaaral. Pwede po na dito sa mutual fund, magtrabaho or mag-work ang pera natin. Pero dapat nakafocus po tayo. Ini-elaborate po yan kung member na po tayo ni IMG kasi may training po yan. And then, dapat alam ng bawat isa yung rate of return interest ng ating savings account. Kasi baka po yung inipon mo, hindi na niya kayang ilabanan ang inflation at saka yung taxes. Kasi talagang nagbabawas po yan. Akala mo may 100,000 ka pa sa bangko. Pag na-withdraw natin yun ng alanganin sa oras, 'di ba, hindi ganun kahalaga pa rin ang perang mailalabas mo. So dapat yan gagawin ng bawat isa sa atin is inaaral, tinututunan natin. Again,
Yung number one, uncertain labor market. Darating talaga ang panahon. Magkakaroon tayo ng problema dahil mawawalan ng trabaho ang isang tao. Kaya kung hindi mo po tinutunan ang tamang pag-iipon, paano ka in your future retirement? Okay? And then next, dapat alam po natin anong klaseng life insurance ang kinukuha ng bawat isa. Kasi may mga different pala yan. May iba't ibang klase pala. Dati, hindi ko po yan alam. Pero dito kay IMG, doon ko natutunan na may term life, may panghabang buhay pala na binabayaran ka. Ganun din ang universal variable index life, mga renewable po yan. Okay? Yung term life, may long term at saka short term. Halimbawa po yan, kung nasa amo ka or nasa company ka, short term ang tawag doon. Kaya dapat magkaroon ka po ng long term kasi hindi mo madadala yung short term na yon kapag nawala ka na sa trabaho. Okay? Ayan, then dapat alam din natin ang group of insurance. Ayan, kasi minsan, dahil lamang po sa naiinganyo tayo, akala natin nagbabayad tayo kada buwan, yun pala pangkabaong lang. O, di ba? So, dapat alamin din natin. Okay? Sa pamamagitan po ng DIME method, yung death, income, mortgage, education, para po makalculate natin magkano ang insurance needs natin sa edad mo. Ito po yung tanong, are you properly insured or underinsured? Are you insurable or uninsurable? Bakit po niya tinanong yan? Kasi yung iba talaga, tinatanggihan na talaga sila ng insurance. Yung edad, hindi na sila pwede. Yung pangalawa, may sakit na sila. Saka naman gusto kumuha ng insurance. Nung malakas ka, ayaw mo. Kasi ang nasa isip natin, ang insurance ay expenses lamang yan. Magbabayad ka kasi. O di ba? Yun ang akala natin. But actually, ang insurance, yan po ay tamang pagmamahal natin sa ating sarili dahil protected ka at protected ang pamilya mo. Okay? Ayan po. 1 in 2 men and 1 in 3 women will have the risk developing cancer during their lifetime. Ayan. So, dapat alam mo anong klaseng insurance ang kinuha mo. Kasi, ang healthcare protection, kung wala ka po, paano? Kapag nagkasakit ka, cancer pa lang, ilang gastusan na yan. Diba? So, tignan nyo po. Sabi niya, also 80 million Americans have one or more types of heart disease. Ayan, mga mayaman na sakit. Magkano ba ang nagagastos natin? Kapag wala po tayong healthcare protection, paano po ang buhay natin? Higit lalo po ang ating pagkain sa ngayon, unhealthy na. Right? Yan. So, dapat alam din natin kung paano po labanan ang mga taxes, paano po talaga siya ma-fight ang inflation ng buhay natin, malalaman mo po yan. Okay? Dito kay IMG, binibigay na niyang lahat sa atin para aralin natin siya. You can learn how to properly protect your family. Yun ang pinaka-importante po. Huwag po tayong isang bagay na katulad nito na bumibili ng insurance, nilalagay na kaagad natin sa loob ng cabinet. Hindi natin alam, dumating ang panahon na tayo ay nawala, hindi mo namalayan, lapse pala yung policy mo. Paano ang buhay ng pamilya mo? Okay? Yan. So, proteksyonan po natin. Kahit po ang ating sarili, dapat kung nag-leave tulong ka, unahin mo po na magbayad ng para sa'yo. Pay yourself first. Sacrifice now. Yan ang pakakatandaan natin. Kahit po maliit ang kinikita mo, kumuha ka po ng healthcare protection mo para wag kang aasa sa government, ganun din sa mga anak natin. Pag nag-leave tulong po tayo. Okay? So, prepare nyo po ang golden years nyo para po magkasama kayong mag-asawa. O, di ba masarap yung ganito? Habang buhay magkasama kayo, ganun din ang family nyo. Kasi nga, nag-prepare ka ng golden years mo.
hinanda mo para hindi ka po pagpasapasahan na parang bola. Alin ba ang gusto nyo? Asset kayo or liabilities pagtanda nyo? Depende po yon sa option nyo, okay? Then next is, ayan. Di ba kanina sabi po sa number 3, dapat yung edukasyon ng ating anak, pinaghahandaan natin ito. Di ba, no? Ito po kasi yung challenging future talaga natin. Dapat ang isang magulang nakikipag-participate sa mga college planning. Bakit na mga program na yan? Para po malaman natin kung halimbawa ang anak mo, anong kurso ang gusto niya? Magkano po ba talaga dapat ang iipunin mo para sa kanyang pang-kolehiyo? Para dumating yung panahon, hindi natin sila talaga masaktan. Kung noon, hindi ka nakapag-aral nang dahil sa kakulangan ng kaalaman ng ating mga magulang, huwag na po nating gawin sa ngayon sa ating mga anak. Okay? Take charge of your children's future. Iayos po natin. Magdesisyon po tayo ng tama. Sundan lamang po natin ang DIME method. Ganon din po, dapat yung mga ari-arian natin, protectionan natin. Yung mga asset and preservation na yan, like investment, kung may mga bahay ka, sasakyan, ano ba dapat ang ginagawa dyan? Or may billion ka sa bank accounts. Diba? Dapat gumagawa na po tayo ng will of testament na sinasabi. Para kahit papano, pag halimbawang may nangyari sa atin, hindi po nag-aaway or nagpapatayan ang pamilya mo. Diba, no? Kasi protected ang iyong mga ari-arian. Ganun po yan. Yan ang pinakamaganda dito. Dahil habang maaga pa, ini-educate na niya tayo sa tamang pamamaraan kahit po ang ating ari-arian at mga investment. Sabi niya sa pinakahuli, it's good to have your wishes documented so they can't be carried out. Yes, totoo po yan. Lalong-lalo na po sa mga may mga negosyo, di ba, no? Will of testament lamang po ang kailangan ng bawat isa. Okay? And then next is be part of our new industry na i-share natin, tulungan din natin ang mga pamilya na gusto nating makaahon sa kahirapan. Pwede po yun. Ipa-attend niyo po sila dito para makasama natin sila sa campaign ni IMG. I-share po natin ang The Secret of Savings and Building Your Future para ma-build up nila ng tama ang pundasyon ng kanilang pang-financial. At the same time, mag-aaral po sila kasi unlimited learning po si IMG. Okay? Education po lamang tayo sa pang-financial na kaalaman. Okay? And then next, being a member, binibigyan tayo ng prepared card. Alam niyo kung bakit? Kagaya po yan ng mga shopping malls, right? May card tayo para magkaroon tayo ng discount and amazing opportunity kung member ka po ni IMG. And then, at last, ito po yung mga benefits natin. 30 benefits. Wow, di ba ang ganda? Yan po ang niya sa atin, ang financial education. Importante po yan. Number 1, free financial check-up. Free financial seminar. Ayan po, exclusive financial books. Ito yan, yung blue book na yan. Lahat ng katanungan mo po, may e-book na rin po tayo. I-share natin sa mga kaibigan. Mababasa po nila. Okay? Yung mga kasagutan nandyan na rin po. And then sabi niya, financial ignorance can make you poor. Totoo po yan, di ba, no? Agree po ba kayo dyan? Then number 2, yan, dapat po chine-check up ang ating bulsa. Baka po kasi may cancer na. Tignan nyo po ngayon. Buksan nyo po yung wallet nyo. Ano po ang kalagayan niya. Okay? Dapat alam nyo yon. Kagaya ni Baboy. Bakit si Baboy ang na-check up dyan, na sample? Alam nyo kung bakit? Kasi kung ang pera mo ay nilagay mo lang kay alkansyang Baboy, hindi po sapat yon para sa live tulong na gusto mo. Okay? Ayan, so dapat stay financial healthy with IMG exclusive financial check-up. I-check up naman natin. Okay po? At least 6 months or 1 year
dapat may financial educator na na-check up kayo. Mayroon po yan na pinag-aaralan para malalaman natin anong situation na ang financial mo. Okay po? Then, number 3, ayan, si Associate Financial Planner. Kung financial educator ka, mag-exam po tayo para magiging financial planner. Mapapadali po sa atin para ma-share sa iba ang ating natutunan. Okay po? Then, next is, ayan, number 4. Yan po ay free gift. Libre po yan na binibigay ni Manila Banker. Ang number 4. Kapag po associate tayo to marketing director, may 100,000. Kapag po senior marketing director and executive marketing director, may 200,000. CEO and above naman po, 300,000. Personal accident po yan O di ba? Ang ganda. Kasi kahit papano, kung ano man ang nangyari sa buhay natin, mayroong regalo na ibibigay sa atin kung member ka ni IMG. Okay? Then number 5, ano po yan? Yan po ay micro-insurance na binigay po ni Fidelity Life. Yan o, sabi niya po dito, pay one-time membership fee of 500 pesos. Okay? One-time, lifetime lamang po. May 50,000 po tayo na ibibigay. Tie-up po yan ni Everest. Okay? Then number 6, syempre, si IMG, hindi tayo hahayaan ng ating mata ay hindi po lalaki ang kanyang kita. Okay? Ayan. Kasi bibigyan niya tayo ng 2 libreng frame. Okay po? So, pinakamaganda po yan. Nakikita nyo po dito. Then, number 7, kay Kaiser, ito yung long-term care. Okay? Na sinasabi po. So, ang gagawin po natin, unlimited consultation po. Pwede po yan na magkaroon tayo ng immediate family discounted. Alright? Then, dito po sa number 8, ito yung 3-in-1. Parang kape. Kumuha ka po ng long-term care mo, may healthcare protection ka na, may investment ka pa, at may insurance ka na. Okay? Yan. Di ba ang ganda yung ganun? Kasi completos ricados. Di ba, no? Number 9. Kung gusto mo rin pong kumuha ng life insurance, exclusive po yan sa IMG member, kay Manila Banker, at kay Most 18. Ayan. And then number 10 naman. Okay? Yan naman po ay investment, yung mutual fund, how money works na sinasabi. Dito po, yung mga company ito, ang entry fee po niya, 0 load. Okay? Habang buhay na 0 load. Hindi pong kakaltasan ang ano natin, dinideposit po natin dyan. Okay? Then number 11. Ayan po, all new members, January 1, 2020, will become automatic mutual fund investor. Wow, di ba? So, ibig sabihin, nakasimula ka na sa mutual fund kay IMG Soldivo. Kasi kung member ka, nag-start nung January 1, mayroon ka ng 1,000 pesos. Kasali na po yan sa membership nyo. Okay? And then number 12, access to stocks online trading. Ito po ay direct stocks. Okay? So, dapat po yung oras nyo, focus para po nakikita nyo paano naglalaro si pera. Dapat nakatutok ka po dyan. Up and down ang pera dyan. Okay? Then number 13, gusto nyo po ba na ma-experience ang latest technology ng defeating pain and defying age? Kay Ozone po tayo pumunta. As a member ni IMG, discounted po tayo. And then number 14, gusto nyo matutunan ang Dominic Tools para po malaman natin kahit nasa ibang bansa ang ating kaibigan, kamag-anak, kaaway, pwede po nating ma-share ang IMG mission. Okay? Then number 15 naman po, yung kanina, mga non-life insurance po natin. Para kahit papano, yung mga ari-arian po, hindi po masasayang. Dahil binilihan natin po ng insurance nila. Okay? Hindi ganun-ganun kabasta-basta nawawala.
Okay po? And then number 16, yan po ay real estates naman. Kung gusto nyo pong bumili ng bahay, kondo, dito po may discount tayo. Or gusto nyo rin po na magkaroon ng earn commission referral. Pwede po yan. Kung ang kaibigan nyo gusto nilang bumili, magkakaroon po kayo ng earn commission. Then number 17, memorial lots po ito. Ito po ay sa Batangas Lipa, Heaven Infinity. Pwede po yan na maging investment po natin, additional. Kasi ang memorial lots, tumataas po yan. Di ba, no? Ang kanyang kalidad. Kaya wag po kayong manghinayang na magkaroon ng investment dyan. Then, number 18, lapitan lamang po natin ang nakikita nyo sa picture na si Sir Jomar Hilario para po matuto tayo na how to talk online so that network like you and people love you and buy from you. Okay? Number 19 naman, kay Sir Alan Ngo, is yung ano po natin, auto-responded ng email natin para yung business is mas lalong mapapabilis. Magpaturo po kayo sa kanya. Kung gusto nyo naman pong bumuo ng isang libro ng maalala mo kaya ng buhay mo, okay, lumapit po tayo kay Ma'am Sha Nasino. Okay? Number 21, kay Sir J po yan, case study naman po para matutunan natin ang iba't ibang klase ng panelists para po magkaroon tayo ng grow ng ating business. Okay? And then number 22, exclusive discount ng tuition fee kay Informatics. Kung ang anak mo gustong kumuha ng short courses and certification, ayan, pwede po dyan. Discount po tayo. And then number 23, ito po is funeral planner. Okay? Yan po ang kukontakin natin pag po may nagpasawi sa family natin. Pwede po yan, 24/7 sila. Tie up yan ni Fidelity kanina, yung 50,000 pesos natin. Siya po ang magpapaganda at mag-aayos sa atin pag tayo po ay biglang nawala. Okay? Then number 24, asset preservation. Sabi ko po, paggawan ng kasulatan ang ating mga ari-arian. Number 25, gusto mo po bumili ng bagong sasakyan. Being a member ni IMG, may malaking discount na po tayo. At maiiwasan na rin natin ang yung hassle, di ba? Kasi sila mismo ang maghahanap ng yung gustong-gusto mo na bilhin. Ayan lamang po yung email nila dyan para makontak nyo po sila, okay? And then, number 26, lagpasan na po natin yan. And then, number 27, yan po, dapat magiging own a business tayo, become a financial educator, own your time, and matuto tayo sa online system kasi nandito po ang negosyo natin. And then, tulungan natin na mas marami pang pamilya. Gusto mong ma-achieve ang income na nais mo sa buhay at maging malaya ka sa utang kung susundan mo ang tamang sistema ni IMG. Travel the world. Gusto nyo po na maging libre. Pwede po yan. Gagawin lamang po natin, gawin nyo yung business side niya. Number 29, gusto nyo po ng libreng rings, pins, watch, and car. Pwede po yan. Again, business side ni IMG. Then number 30, ito po yung health maintenance organization na pwedeng ibigay sa atin ni IMG as a benefits. Okay? Kung marketing director and above na po tayo. Then, yan. Yung pinakabagong-bagong affiliates or partner ni IMG. Pwede po tayong magpadala ng transaction natin dyan. Makakamura po tayo. Okay? Si Palawan Express. Then, ayan po, oh. Nakikita nyo yung mga bansang ano dyan? Yan po, pwede nyo magpuntahan at ma-enjoy nyo ang member ni IMG na libre. Lahat po yan, ibibigay sa atin kung gagawin talaga natin yung business side niya ng tama.
Happy troubles is equal to happy family. Okay po? And then, being a member, ayan, access to major provider. Sabi niya po dyan, financial education is useless without execution. Tama po, di ba? Dapat ang gagawin mo, being you as a member ni IMG, vehicle siya. Sasakyan mo. Okay? Sasakyan yan eh. Driver ka. Ikaw yung driver. Anong gagawin mo? May mga istasyon siya. Pwede nating puntahan ang lahat ng istasyon na to para po maging wealthy lifestyle ka. Pwede po yun. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Pero uunahin mo, kumuha ka ng healthcare protection. Nalala nyo yung kanina na pundasyon? Di ba dapat unahin natin ito? Tapos isunod mo si Fidelity, magbayad ka ng 500, may 50,000 ka. Then dito sa next, sa investment, hayaan mo na yung pera mo na extra, magtrabaho naman sa'yo. Ayan, ilagay mo dito sa mutual fund. Gusto mong kumita ka, earn commission, mag-referral ka para bumili sila dito, yung mga kaibigan mo. Okay? And then dito naman sa mga non-life insurance, yan, yung ari-arian mo para hindi mawala ng ganun-ganun lang. Dito naman po, discounted din yan. Yung kanina, pinaliwanag ko na po sa inyo na isa-isa, yung benefits, right? Then, yes, dapat po making a difference. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan, lumabas ka po sa comfort zone mo. Anong ibig sabihin nun? Kung saan ka na naroroon sa ngayon, anong situation ng buhay mo, baguhin mo na po yung lifestyle mong yon. Ang gagawin natin is maging positive tayo para alamin natin, i-fight natin ang utang para sa financial insecurity and financial illiteracy na to. Ang gagawin mo, i-share mo ang mission ni IMG para maka-create ng wealth ang kada pamilya at saka higit sa lahat, no family left behind. At saka yung vision niya, na ang sabi niya po, to create the new industry where everyone is able to earn and what the wealthy are earning, bringing the secret of the wealthy to all. Dapat, di ba mas masarap at maganda kung ang gagawin po natin, i-share natin ang 30 million by 2030 na financial literacy campaign ni IMG sa pamamagitan nito. Ito lang po yung puhunan mo. Ibigay mo lamang po ito na papel sa kanila. Isusulat po nila ang kanilang pangalan, ang telephone number, and then ikaw po yan, yung ilalagay mo sa invited by. And then dito po sa email ad nila po. At saka sila na mismo ang pipili kung ano sa would you like to avail any of the following benefits. Sila na po ang pipili dyan. Kung alin man ang nagustuhan nila dyan, saka po natin sila ipa-attend sa gagaya nito. O di ba maganda po 'yon? At the same time, nagagawa po natin yung campaign ni IMG. Gusto nyo po ba 'yon na para mangyari at maging wealthy lifestyle din po sila? Dapat po is ibigay natin yung oras para po mag-aral tayo. Okay? Thank you so much po. And once again, dito lamang po tayo nagtatapos. Kaya wag po nating hahayaan na dapat mag-start po tayo ng journey natin kay International Marketing Group. Once again, ako po si Jenny Basanes, one of the financial educator based in Hong Kong. Okay po? Thank you. God bless. Ayan. Kung may tanong po, please unmute.